yung Ukrainian president na si Zelensky. Well, alam niyo itong si Zelensky, may kontrobersiya din dahil gumagamit daw ng pulburon. Bakit kaya pupunta rito? Ganon. Meron ba silang party? Baka mas masarap yung pulburon dito sa ano. Ewan ko. Pangalawa, ay alam niyo naman ang Ukraine, no? Diyan po ngayon naglalabanan ang mga puwersa ng Amerika at Russia. Ginamit nilang theater of war. Mukhang ganun din mangyayari sa Pilipinas. So talagang dapat po magpulong. Dahil marami silang commonalities ni Zelensky. Hindi ko lang po alam kung kasama dyan yung alam nyo na, yung paggamit ng, wag na nating banggitin, o, di ba? Alam na this. Oo, may party sila. Okay. Pero at saka, kapwa theater of war ang mangyayari sa Pilipinas at the rate we are going pagdating po sa higwaan sa China. Ang nakakatawa nga hindi ko maintindihan ngayon kung paano pa talaga magbabago ng posisyon. Alam mo, may isang Malaysian doon, ang sabi niya, hinahanap ko nga yung video wala doon sa website ng Al Jazeera, pero narinig ko yun. Kinahihiya namin ng Pilipinas dahil sa kanyang posisyon na sunod-sunuran sa Amerika. Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Totoo po yun, ha? Tayo lang talaga ang nagpapautos sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar at yung aking artikulo po, itong Sabado, tumawag sa akin na napakadaming senador. Naku po, bagamat nakita nga natin sa pahayagan, yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium-range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Hindi po nila sinabi nakamuntik na tayo magkaroon ng nuclear war nung matapos ang invasion of pigs nung panahon ni JFK sa panig ng Cuba at ng Amerika dahil sa mga medium-range missiles. Na naging dahilan, matapos po yun, na iwasan pong aberya kasi tinanggal ng Russia yung kanyang yung mid-range missile launcher sa Cuba at tinanggal din ng Amerika yung kanyang mid-range missile launcher sa Turkey. Matapos po yun, nagkaroon ng mga tratado na pinagbabawal itong missile, yung medium-range missile na sa panig ng Russia at ng China at marami silang sinirang ganyang mga missiles. Pero umalis po ang Amerika sa tratadong yan. At ngayon po ay nakarating sa Pilipinas. At alam mo yung sabi ng mga komentaryo, ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Tatanga-tanga. At pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng middle range missile launcher na dahilan na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Ngayon po ang unang-unang nagsalita laban dyan, yung ambahador ng Russia, hindi po sa Pilipinas, doon pa sa Amerika. Na talagang yan po ay magdudulot na naman ng arms race sa buong Asia. At nagsalita rin po ang China na dahil yung medium-range missile kayang targetin ng China at Russia, talagang ito po talaga ay magdudulot na naman ng insecurity sa region. Pero ngayon, doon narinig ko yung pananaw ng Malaysia, nararamdaman din pala na bantayan sa ASEAN. Kasi kung titignan mo, tayo nga lang ang sunod-sunuran sa Amerika, so yung presensya ng missile range cruiser launcher sa Pilipinas, pwedeng bantarin yan sa mga bansa ng ASEAN na hindi sunod-sunuran sa Amerika. Ano bang nangyayari sa ating Pilipinas? Ano ba talaga? Yan talaga ang importansya na malaman natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Bakit niya tayo kinakaladkad sa indulto? Sabihin niyo nga sa akin. Yun po inosente. Ewan ko kung meron tayong picture. Pero yan po ay nalathala sa lahat ng dyaryo, Abril. Na kabahagi ng mga balikatan, nagdala sila dito nung mid-range missile launcher. Alam mo kasi portable to Pwedeng isakay sa barko at it can reach up to 1,800 miles ata yun, no? So talagang meski hindi po yan nasa barko, pwede na po niyang marating ang China, pwede na rin niyang marating ang ilang mga syudad sa Russia. At siyempre, banta sa lahat ng bansa na ASEAN na po pwedeng targetin kapag sila itumutol sa mga Amerikano. Mantakin ninyo, kamuntik na magkaroon ng gera nuklear nung nakaraan.
dahil dito sa ganitong armamento. Eh bakit pinayagan natin sa Pilipinas? Anong kabaliwan yan? O anong kabaliwan yan?